Magandang hapon, Wisdom. Excited ka ba ngayon? Kaya ngayon, pag-uusapan natin ang tungkol sa bahagi 5 ng aming serye ng Healing Mastery. Sabi ng lahat 5. 5 na. Nangakalahati na tayo. Tama? Nasa kalahati na tayo. Kaya alam mo kung ano, upang magsimula, nais kong ipakita ito. Ipinakita ko ito sa part 1. Ano ito? Toolbox. Tama ba? And in connection to what we are talking about, I see our journey in this learning series as a way for us to equip ourselves with tools, di ba? Kaya uri ng tulad ng toolbox na ito, meron kaming martilyo na ito, alam mo, meron kaming isang distornilyador, at meron kaming, ano ang tawag mo dito? Plies? Okay, alam nyo na ito, di ba? Kaya meron kaming iba't ibang mga tool para sa iba't ibang mga bagay at maraming beses na gumagamit kami ng kombinasyon ng mga tool upang ayusin ang mga bagay sa bahay. Tama? Ngayon, sa aming natututuhan, gumagamit din kami ng kombinasyon ng mga tool na quote-unquote para ma-activate namin ang healing sa aming buhay. At sinasabi kong activate dahil nasa loob na natin ang healing. At para din tayo ay makapagtanggol, maprotektahan at makapagbigay ng kagalingan. Ating banal na pagpapagaling. So ito ang series natin, di ba? At ang huling 2 beses, ang unang tool na pinag-usapan natin ay sino dito ang nakakaalala? Okay, ipaalala ko lang sa iyo, ang unang tool na napag-usapan natin at iyon ay nasa 3 bahagi ay ang salita ng Diyos. Tama ba? Ang salita ng Diyos ay isa sa quote-unquote muli mga kasangkapan o sandata na magagamit natin. Yung pangalawa na napag-usapan namin, linggo yon. Sino dito nakakaalala? Ito ay ang pagpapahid, tama? Ito ay ang pagpapahid. Ito ay ang kapangyarihan at ang mga kaloob ng banal na Espiritu muli na nasa loob natin na magagamit natin upang maisaaktibo natin ang pagpapagaling, upang maipagtanggol natin, maprotektahan at mapanatili ang ating banal na kalusugan. Kaya ito ang mga tool. Kaya muli paksa ngayon ay i-renew isip, ilabas kagalingan. Magdasal tayo. Salita aming pinasasalamatan araw na ito. Salita, kami nagpapasalamat sa iyo para sa paghahayag inilabas sa akin, o salita ng Diyos. Gamitin aking bibig upang ipahayag sinabi sa akin. Gamitin ang bibig ko, salita ng Diyos, upang ilabas ang paghahayag para sa iyong bayan. Nagpapasalamat kami sa iyo, word para sa mga himala, para sa supernatural, para sa mga pagpapagaling na nangyayari sa mga nakaraang linggo, na mangyayari sa susunod na 2 linggo sa aming mga pamilya, Word God. Salitang pinasasalamatan ka namin, pinupuri ka namin, niluluwalhati ka namin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Alam mo ba na marami tayong mga healing sa seryeng ito? Alam mo, marami akong naririnig ng mga patotoo, mga pagpapagaling pagkatapos, sa oras ng panalangin, pagkatapos ng pangangaral. Pagpapagaling habang nangangaral ako, habang naririnig mo ang salita ng Diyos, nakatanggap ka ng paghahayag at pagkatapos ay darating ang iyong kagalingan. Tama ba? Pagpapagaling sa ating Huwebes ng gabi ng may karunungan. Kaya makinig ka, hindi lang dito ang ating pag-aaral. Pero online din kami tuwing Huwebes ng 9 p.m. So we're having those healings and it's just so good. Ngunit alam ko at naniniwala ako para sa higit pa. Marami pa. Ngayon ang tanong, ikaw ba ang susunod na pagaling? Yan ang tanong. O ang iyong pamilya? Yan ang tanong, di ba? Kaya nabanggit namin nung huling pagkakataon na kamangmangan, sinasabi ng lahat ng kamangmangan, isa sa mga dahilan kung bakit tayo nagkakasakit, di ba? Napag-usapan namin ito. Sinabi namin na ang bawat problema sa aming buhay, maraming beses, ay nag-uugat sa isang kasinungalingan. And I would say, every sickness, especially those that are recurring, is rooted in a lie, right? Nag-ugat ito sa isang kasinungalingan. Nag-ugat ito sa kamangmangan. Meaning, there's something that we don't know and that's why the healing or the sick came, right? At sana, alam mo, madali lang. Pagdating sa kamangmangan, sinasabi ng lahat, merong trabaho na dapat nating gawin.
Minsan gusto kong iwaksin na lang natin ang kamangmangan. Kung demonic attack, yun ang sabi ko, mas madali ang pag-atake ng demonyo minsan na nagdudulot ng sakit. Pinalayas mo lang. Tama? Ngunit pagdating sa kamangmangan, kailangan nating gumawa ng ilang trabaho. May trabahong kailangang gawin. Kailangan mong i-renew ang iyong isip. Kailangan mong baguhin kung paano mo iniisip. Kailangan mong basahin ang salita. Kailangan mong maunawaan. Kailangan din nating mag-isip. Tama? Kailangan nating gumawa ng ilang trabaho. Upang malampasan natin ang kasinungalingan, ang palilinlang, ang kamangmangan, upang matanggap natin ang ganap na pagpapagaling na ipinangako sa atin. Kailangan nating i-renew ang ating isip, tama ba? Kailangan nating hanapin ang salita ng Diyos. At kapag hinahanap mo ang salita ng Diyos, kailangan mong mahanap ang dalawang bagay na ito. Una ay basagin ang kasinungalingan na nakapatong sa iyong puso. At ang pangalawa ay ang palitan ang kasinungalingan ng katotohanan mula sa salita ng Diyos. Ito ang dalawang bagay na hinahanap mo kapag binabasa mo ang salita ng Diyos. Kaya na ngayon, pag-uusapan natin ang tungkol sa pagpapanibago ng iyong isip. Basag ng kasinungalingan, palitan ng katotohanan, sirain ang kasinungalingan. At ang pangalawa ay palitan ang kasinungalingan. Ito ang ibig sabihin ng pag-renew ng iyong isip upang matanggap mo ang iyong kagalingan. At alam mo kung ano? Dalangin ko ngayon na matanggap mo ang pinag-uusapan natin ng may pagpapakumbaba. Dalangin ko ngayon na matanggap mo ang pag-uusap na ito, ang pagtuturong ito na may saloobin ng salita ang aking isip ay hindi nakatakda. Salita na gusto kong malaman pa. Salitang gusto kong intindihin. Salita na narito ako upang malaman at matutunan. Nandito ako para magbago ng paraan. Sana dinala natin ang ating mga puso ng ganyang ugali. Kaya nasaan ang kasinungalingan? Dahil kasinungalingan at kamangmangan ang pinag-uusapan natin, di ba? Nasaan ang kasinungalingan? Nasaan ang kasinungalingan? Saan ito magsisimula? Nagsisimula ito sa, maaari ba nating ipakita ang slide na iyon sa ating isip, di ba? Ang kasinungalingan ay nagsisimula sa ating isip. Diagram, ayan na tayo. Payagan akong ipakita sa iyo ang iyong make-up. Ikaw ay binubuo ng isang katawan, isang kaluluwa at isang espiritu. Sino dito ang nakakaalam nito, di ba? Meron kang katawan, meron kang kaluluwa at espiritu. Mababasa mo sa 1 Thessalonica 5:23. Ang iyong katawan, malinaw naman, ay ang iyong pisikal na katawan. Yun ang nararamdaman mo, tama ba? Ito ang ginagamit mo sa iyong 5 pandama, tama ba? Ang marinig, makita, mahawakan, matikman, maamoy, alam mo, gamit ang iyong 5 pandama. Ngayon, iyon ang iyong katawan. Ngayon, ang iyong espiritu ay siyang nag-uugnay sa banal na espiritu. Ang iyong espiritu, ang siyang perpekto, iyon ay walang kapintasan. Ang espiritu ay ang nakaupo sa tabi mismo ni Jesus sa makalangit na kaharian. Iyan ang iyong espiritu. And you need to understand this is basic foundation kasi minsan nalilito ka, how am I physically here? Ngunit sinasabi mo, Pastor Celeste, na ako ay nakaupo sa tabi mismo ni Jesus sa makalangit na mga kaharian. Dalawang magkahiwalay na lokasyon iyon. Ngunit makinig ka dahil nasa iyo ang iyong espiritu. Tama ba? Ang iyong espiritu ay ang nakaupo sa tabi mismo ni Jesus. Ang banal na espiritu ay nananahan sa loob mo dahil nasa iyo ang iyong espiritu. Ngayon, ang iyong kaluluwa ay ang iyong isip, kalooban at damdamin. Lahat ay nagsasabi ng isip, kalooban at damdamin. Ito ay ang iyong isip, kalooban at damdamin. Ang iyong isip ay kung saan ka nag-iisip. Ang iyong kalooban ay kung saan ka gumagawa ng iyong pinili. At ang iyong emosyon ay kung saan ka nakakaramdam lahat ng emosyon na nararamdaman natin araw-araw. Tama? Ngayon makinig at kailangan mong maunawaan ito. Sa bawat paggising ng iyong araw, palagi kang nasa ikot ng pag-iisip, pagpili at pakiramdam.
Aware ka ba dyan? Sa maraming beses, ito ay nangyayari ng napakabilis na hindi mo alam ang mga ito. Tama? Ikaw ay nasa patuloy na ikot ng iyong pag-iisip, iyong pakiramdam, iyong pagpili. Tama? Sa ngayon, halimbawa, tama ba? Nakikinig ka sa akin at iniisip mo, naiintindihan mo ang sinasabi ko. And sana naiintindihan mo ang sinasabi ko. Tama? Ngayon, sa parehong oras, ikaw ay pumipili. Ano ang pipiliin mo? Pinipili mong maniwala sa sinasabi ko o hindi maniwala sa sinasabi ko? At sana maniwala ka sa mga sinasabi ko. At the same time, feeling mo naman, di ba? Nararamdaman mo at maaaring ligtas ka, marahil. May tiwala ka, tama? Or baka inaantok ka na kung ano man ang nararamdaman mo, di ba? Ngunit lahat ng iyon ay nangyayari sa parehong oras. At muli, ito ay nasa ikot at hindi ito tumitigil. Ito ang iyong makeup. Ganito ka magtrabaho, ganito ka gumana. Iniisip mo, nararamdaman mo at pinipili mo. Ngayon, depende sa kung ano ang iniisip mo, kung ano ang iyong nararamdaman, at kung ano ang iyong pinili, nararanasan mo ang mga bagay sa iyong buhay. Maari kang lumakad sa kalusugan o nakakaranas ng sakit. Depende sa iniisip mo, depende sa pipiliin mo, at depende sa nararamdaman mo. Sabi ng lahat, ito ay mahalaga. Pakisiko mo yung katabi mo, sabi mo, importante to. Ito ay mahalaga. Karunungan online. Ito ay mahalaga. Type ito pababa. Tama? Ngayon, gawin mo ito sa akin. Ang isip ko, kailangan mong gawin ng aksyon. Ang aking isip ay nakakaapekto sa aking damdamin. Ang aking damdamin nakakaapekto sa aking mga salita at aking mga aksyon at ito ay humahantong sa akin sa mga karanasan sa aking buhay. Yun ang daloy, tama? Ito ay napupunta mula sa iyong isip, sa iyong puso, sa iyong bibig, sa iyong mga aksyon, sa mga karanasan sa iyong buhay at ito ay nagsisimula sa isip. Sinahibis ng lahat na ito ay nagsisimula sa isip. Kaya makinig ka, karamdaman, dahil pinag-uusapan natin ngayon ang tungkol sa pagpapagaling, ang karamdaman ay nag-ugat sa iyong isipan. Nag-ugat ito sa iyong pag-iisip. Ito ay sanhi ng masamang pag-iisip, tama ba? Nag-ugat sa kamangmangan. At ang masasamang pag-iisip ay humahantong sa at ito ay nagbubunga ng masamang emosyon. Ilan sa inyo ang nakakaintindi nito? Kung may iniisip ka, kinakabahan ka. Tama? Nararamdaman mo ang mga iniisip, tama ba? At pagkatapos ay kumilos ka na kinakabahan. At pagkatapos ay gumawa ka ng mga desisyon na hindi mabuti. Muli, ang masasamang pag-iisip ay nagbubunga ng masamang damdamin. Ang masamang emosyon ay nagbubunga ng masasamang salita, masasamang kilos, masasamang desisyon. Tama ba? At alam mo ba na tumutugon din ang iyong katawan? Bawat bahagi ng iyong katawan, bawat cell, ngayon ito ay agham, tama? Sinusuportahan ito ng agham. Ang bawat cell, bawat organ sa iyong katawan ay tumutugon sa kung ano ang iyong iniisip, sa kung ano ang iyong nararamdaman. Ang iyong mga kalamnan ay humihigpit, ang iyong paghinga ay nagbabago, ang iyong mga hormone ay nagiging unregulated, tama ba? Hindi balance. At dahil sa simula ng iyong mga iniisip. Kapag natatakot ka, kapag nabigo ka, kapag galit ka, kapag nakakaramdam ka ng pait sa loob mo, ang mga ito ay nakakaapekto sa bawat bahagi, bawat cell ng iyong katawan. Basahin natin ito sa Awit 38, 3-8. Ngayon ay inilalarawan nito kung ano ang pinag-uusapan natin dito. Sabi nito, dahil sa galit mo, ngayon ay maaari mo na itong palitan ng iba pang emosyon. Dahil sa iyong takot, dahil sa iyong hindi pagpapatawad, dahil sa iyong kapaitan, dahil nasaktan ka. Ang iyong buong katawan ay may sakit. Ang kalusugan nasira dahil sa kasalanan. Nangingibabaw ang pagkakasala. Ito ay isang pasanin na masyadong mabigat. Sugat na mamaga, mabaho hangal kasalanan, napayuko, napapikit sa sakit. Buong araw, naglalakad ako puno ng kalungkutan.
Isang matinding lagnat na susunog, nasira kalusugan. Ako ay pagod at lubos na durog. Ang aking mga daing ay nagmula sa pusong nagdadalamhati. Ngayon, makinig, ito ay resulta ng ano? Galit, emosyon, kasalanan, guilt, tama ba? Kapag nasa loob mo na ang lahat ng mga bagay na ito, sabi ng Biblia, huwag kang magtaka, di ba? Magkakasakit ang buong katawan mo. Masasaktan ka. Mapupuno ka ng matinding kalungkutan, ng labis na kalungkutan. Tama ba? Sa matinding paghihirap, mapapapagod ka ng husto, lubos na mapapagod, di ba? Madudurog ka ng tuluyan. Ito ay biblikal. Ang iyong katawan ay tumutugon sa iyong mga damdamin at sa iyong mga iniisip. At lahat sila ay nagsisimula sa masamang pag-iisip. 3 Juan 1-2, sinasabi nito, mga minamahal, idinadalangin ko na ikaw ay umunlad. Napag-usapan natin ito, tama ba? Sa lahat ng bagay at maging malusog ka, gaya ng pag-unlad ng iyong kaluluwa. Tulad ng pag-unlad ng iyong kaluluwa. Ano mga ulit ang kaluluwa? Ang iyong isip, ang iyong kalooban, at ang iyong damdamin. Ngayon makinig ka, ang sinasabi nito ay kung ang iyong kaluluwa, kapag ang iyong kaluluwa ay umunlad, kapag mayroon kang magandang pag-iisip, kapag ang iyong emosyon ay malusog, kung gayon ang bawat bahagi ng iyong pagkatao, bawat bahagi ng iyong buhay ay uunlad din. Uunlad ang iyong katawan. Uunlad ang iyong negosyo. Uunlad ang inyong mga relasyon. Dahil ang iyong kaluluwa ay umuunlad. Ito ay nagsisimula doon. Ito ay nagsisimula sa iyong isip at pagkatapos ay sa iyong kalooban, damdamin. Ang pagpapagaling ay nagsisimula sa iyong mga iniisip. Magbigay ako ng ilang halimbawa. Bibigyan kita ng talata sa Biblia tungkol dito. Nagsisimula sa iyong isip, sa pagpapanibago ng iyong isip at may pangako. Basahin natin ang Roma 12:2. Sinasabi nito, huwag kayong umayon sa mundong ito, kundi magbago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip. Kailangan nating baguhin ang ating isipan upang mapatunayan ang mabuti, katanggap-tanggap at perpektong kalooban ng Diyos. Kabilang dito ang banal na kalusugan. Kasama dyan ang pagpapagaling. Kasama dyan ang lakas sa iyong katawan. Ngunit ito ay nagsisimula sa pagpapanibago ng isip. Tama? Susunod na slide mangyaring. Joshua 1:8, sinasabi nito, magnilay-nilay sa salita araw at gabi upang maobserbahan mong gawin. Kaya kapag nagsimula kang magnilay-nilay sa iyong isip, ito ay napupunta sa iyong puso, nagsisimula kang gumawa, di ba? Dumarating ang mga aksyon, dumarating ang mga salita, at gagawin mong masagana ang iyong paraan at magkakaroon ka ng magandang tagumpay. Ngayon muli, ang kaunlaran ay hindi limitado sa pananalapi. Ito ay nagsasalita tungkol sa iyong katawan ay magiging masagana. Dahil sa ano? Dahil nagninilay-nilay ka sa salita ng Diyos araw at gabi. Binabago mo ang iyong isip araw at gabi. 3 Juan 1:2. Minamahal, dalangin ko na ikaw ay umunlad sa lahat ng bagay. Nasaan ang pangako dito? Prosper in all things is the promise. Tama ba? At maging nasa kalusugan lamang habang ang iyong kaluluwa ay umuunlad. At para umunlad ka sa lahat ng bagay, kailangan mong umunlad ang iyong kaluluwa. Hayaan akong ipakita sa iyo ang diagram na ito. Ipakita ko lang sa iyo ang koneksyon. Tama? Ang mga saloobin ay nakakaapekto sa mga damdamin. Ang mga emosyon ay nakakaapekto sa mga salita at kilos. Ang iyong mga salita at kilos ay makakaapekto sa mga karanasan sa iyong buhay. Ang mga pangako, tama ba? At ito ang mga pangako. Mabuti ka, tanggap-tanggap, perpektong kalooban ng Diyos. Kaunlaran at tagumpay. Umunlad ka sa iyong buhay. Lumalakad ka sa banal na kalusugan. Sino dito ang gustong maranasan ang mga pangako? Amen, tama ba? Wisdom Online, kung ikaw yan, type mo ako. Ngayon, gusto mong maranasan ang mga pangako. Kailangan mong magsimula sa ugat, tama? Kailangan mong umakyat dito. Ngayon, nagsisimula ito sa iyong mga iniisip.
kailangan mong i-renew ang iyong isip. Kailangan mong pagnilayan ang salita at gamitin ang iyong isip. Kailangan mong tingnan ang iyong isip. Paunlarin ang iyong kaluluwa. Paunlarin ang iyong damdamin upang umunlad ang bawat aspeto ng iyong buhay. Susunod na slide, ipakita ko sa iyo ang dalawa. Awit 1:1-3. Mapalad ang taong hindi lumalakad sa payo ng masama, ni nauupo man sa upuan manglilibak, kundi ang kaniyang kaluguran kautusan at sa kaniyang kautusan nagbubulay-bulay araw at gabi magnilay. Ang salitang magnilay ay hindi lamang pag-iisip. Kapag sinabi mong magnilay at tumingin ka sa salitang ugat ng salitang ito, meditate, ibig sabihin ay sinasabi mo ito, nagsasalita ka, binabasa mo ito, nagkukumpisal ka, paulit-ulit mong iniisip ito sa iyong isipan. Humihingi ka sa banal na espiritu ng karagdagang paghahayag. Nagtatanong ka tungkol sa nabasa mo lang. Ito ang ibig mong sabihin sa pagmumuni-muni, pagnilayan salita araw at gabi, at ano ang pangako? Ikaw ay magiging gaya ng isang punong kahoy itinanim sa tabi ng ilog ng tubig, nagbubunga sa kapanahunan, ang dahon ay hindi malalanta, at anuman gawin mo ay umunlad, oo, kasama ang iyong kalusugan. Tama? Yan ang pangako. Ngunit ano ang kailangan mong gawin? Kailangan mong pagnilayan ang salitang araw at gabi. Kailangan mong i-renew ang iyong isip. Susunod na slide, mangyaring? Kawikaan 4, 2022, anak ko, bigyan mo pansin aking salita, tumutok sa salita ng Diyos. Muli, magnilay at basahin ang salita ng Diyos. Ikiling mo tainga sa mga salita ng Diyos. Huwag hayaang mawala sila sa iyong mga mata. Ibigay mo sila sa gitna ng puso sapagkat sila buhay. Yan ang pangako. It ay magdadala ng buhay sa iyo sa mga nakakahanap sa kanila at kalusugan sa lahat ng kanilang laman. Yan ang pangako doon. Maaari ba nating ipakita ang slide para sa diagram? May ipapakita ako. Ito ang mga pangako. Ano man ang iyong gawin ay uunlad. Lalakad ka sa banal na kalusugan. Yan ang mga pangako. Ngunit magsimula sa simula. Ano ang kailangan kong gawin, Word? Pagnilayan ng salita. I-renew ang iyong isip, tumutok at bigyang pansin ang salita ng Diyos. Alam kong paulit-ulit kong inuulit, pero ipinagdarasal ko na makuha mo ito. Hindi ka maaaring magkaroon ng saloobin ng, alam ko yon, narinig ko yon. Ito ay pagpapanibago ng isip. Hindi ako babae, alam ko yon. Hindi pwedeng ganyan ang ugali mo. Muli, dalangin na tanggapin mo ito, may pagpapakumbaba. Masasabi ba ito ng lahat? May iba pa? Na kailangan kong matutong maging mas mahusay. Hindi pwedeng alam mo lang. Sabi ng lahat, ang healing ay nagsisimula sa aking mga isipan. Nagsisimula sa isip mo, tama ba? Kung gusto mo ang pangako, kung gusto mo ang mga himala ng pagpapagaling, kung gusto mo ang supernatural, kung gusto mong lumakad sa banal na kalusugan, kung gusto mong makita ang mga resulta, tama ba? Ito ang mga resulta mula sa salita ng Diyos, tama ba? Kung gusto mong makita ito sa iyong buhay, kailangan mong baguhin ang iyong isip. Kailangan mong i-renew ang iyong isip sa salita. Hindi pwedeng gusto mo yung promise pero ayaw mo yung responsibility. Roma 12:2, bumalik tayo. Roma 12:2, sinasabi nito, huwag kayong umayon sa sanglibutang ito, kundi magbago kayo sa pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo ang mabuti, katanggap-tanggap at sakdal na kalooban ng Diyos. Makinig, mayroong isang paraan upang mag-isip, upang maisaaktibo ang pagpapagaling ng iyong katawan, ng iyong isip at ng iyong mga damdamin. May paraan para mag-isip, para matanggap at maisaaktibo mo ang iyong paggaling. At ito ang sagot dito mismo.
Ang sabi ng Biblia, huwag kang makiayon sa mundong ito. Iyon ang unang bahagi, tama ba? Huwag kang makiayon sa mundong ito. Ang salitang iyon ay umaayon sa totoo lang, maaari ba nating ipakita ang slide na iyon? Ang ibig sabihin ng salitang conform na iyon ay ang paghubog ng iyong sarili ayon sa. Upang kumilos, upang magsalita, upang gumawa ng mga desisyon tulad ng mundo. Ang sabi ng Biblia, huwag gawin. Iyon ang unang hakbang. Huwag mong gawin yan. Ang pangalawa ay maging transform. Ngayon, ang salitang binago ay talagang mula sa salitang Griego na metamorpho. Ano ang ibig sabihin nito? Upang baguhin sa ibang anyo. Dito talaga nagmula ang salitang metamorphosis. Nanggaling sa, sino dito ang pamilyar sa salitang yan? Mga nag-elementary dyan? Pinag-aralan natin yan, right? Pinag-aaralan namin ito. Maaari ba nating ipakita ang magandang larawang ito? Ito ay isang larawan ng metamorphosis. Ngayon ay nasa isang biology class ka. Biology ba to? Elementary lang? Anyway, ito ang ibig sabihin ng pagbabago. Naging Kristiyano ka 5 years ago. Dapat iba ka na ngayon. Ikaw ay isang uod noong sinimulan mo ang paglalakbay na ito bilang isang Kristiyano. Ngayon, tatanungin kita, higad ka pa ba? Talaga? Sinong nandito pa rin ngayon? Walang tao dito. Salamat po. Rhythm Online. Sinong nandito pa? Kailangan mong magbago dahil alam mo kung ano. Kung hindi ka nag-transform, walang condemnation, di ba? Ngunit kailangan mong maunawaan, maghintay ng 1 minuto. Kailangan kong baguhin ang aking mga paraan. Kailangan kong baguhin ang iniisip ko. Kailangan kong mag-transform. Kailangan kong dumaan sa metamorphosis. Merong proseso ng paglago dito. May proseso ng maturity na kailangan mong pagdaanan, di ba? At naiintindihan ko, tulad ng uod dito, ang prosesong ito ay hindi komportable. Ang pag-renew ng iyong isip ay hindi komportable. Sabi ng lahat, pero kailangan. Kung gusto mong maging butterfly, listen. Alam mo, darating si Jesus para sa mga paru-paro. Maaari ko bang sabihin iyon muli? Si Jesus ay babalik para sa mga paru-paro. Ngayon makinig ka, kung hindi ka pa paru-paro, walang pagkondena, di ba? Pero kailangan mo munang tumayo. You gotta understand, okay, there's a lie na pinaniniwalaan ko. Hindi ako gumagalaw. Hindi ako nagpapalit. Kung nandito ka, okay yan. Pero at least gumagalaw ka na, di ba? Dapat lumipat ka. Dapat nag-transform ka. Kailangan mong dumaan sa proseso. Kaya nga sinasabi ng Biblia na mag-renew. It's isang proseso. Sinasabi ng lahat na ito ay isang proseso. Sa pagpapanibago ng iyong isip, sabi ng Biblia, ang salitang renew ay mula sa salitang Griego na ang ibig sabihin ay renovation. Ito ay isang kumpletong pagbabago para sa mas mahusay. Sino dito ang nag-renovation sa bahay mo? O kapag sinabi mong renovate, tama ba? Inaayos mo ang iyong kusina o ang iyong banyo, tama ba? Ano ang gagawin mo kapag nag-renovate ka? Tanggalin mo yung luma, yun ba? Hindi. At magdala ng bago, tama? Alisin ang mga lumang cabinet, alisin ang mga lumang gripo, ang mga lumang sahig, at pagkatapos ay palitan mo ang mga ito ng mga bagong ilaw, bagong cabinet, bagong sahig, bagong gripo, bagong lababo. Tama? Lahat bago. Renovation yan. Hindi ka maaaring mag-renovate sa pamamagitan lamang ng pag-alis ng luma at wala ng iba pa. Kailangan mong mag-upgrade. Kailangan mong dalhin ang mga bagong bagay. Lahat ay nagsasabi ng mga bagong bagay. Renovation yan. Ngayon, sa parehong paraan, ang pagsasaayos ng isip, tama ay nagsasangkot ng pag-alis ng lumang pag-iisip at pagpapalit nito ng ang bagong pag-iisip.
Kailangan nating palitan. Sabi ng lahat, kailangan nating palitan. Minsan nakakaligtaan natin ito. Kaya ako nag-highlight. Kailangan nating palitan, di ba? Kung sasabihin ko, bibigyan kita ng isang halimbawa. Kung sasabihin ko, huwag isipin ang isang pink na elepante. Sino dito ang nag-iisip ng pink na elepante? Umamin kayo. Huwag isipin ang isang pink na elepante. Sino dito ang nag-iisip? Sa iyong isip, may nakikita ka bang larawan ng isang pink na elepante doon? Ngunit paano kung sabihin kong, okay, paano kung isipin ang isang asul na tuta na kumakawag ng buntot? Ang asul na tuta ay kumakawag ng buntot at sobrang cute, isang Maltese. Kaya kung mas yung pinalitan mo ang pag-isip, tama? Ito ang ibig kong sabihin. Pagdating sa pagpapanibago ng isip, maaari mong alisin ang luma, alisin ang isang pag-iisip sa pamamagitan ng pagpapalit ng isang kaisipan. Kaya hindi mo lang masasabi, Pastor Celeste, ayoko na ng ganitong takot, ayoko na ng ganitong bitter, ayoko na ng ganitong galit. Well, ano ang ipapalit mo dito? Baguhin ito. Tama? Magsalita ng buhay. Magsalita ng shalom, kapayapaan, tama ba? Magsalita ng pag-ibig, magsalita ng pangunawa. Ngayon, ang pagpapalit, iyan ay pagpapanibago ng isip. Ngayon, naintindihan ko na para sa ilan sa inyo, sasabihin mo, alam mo, Pastor Celeste, hindi ko kasalanan ang pagkakasakit. Ang sakit na ito, sa tingin ko, hindi ko namang kasalanan. And you know what? Naiintindihan ko, para sa ilan sa inyo, totoo, tama ba? Hindi mo kasalanan ang sakit. Pero makinig ka. Responsibilidad mo pa ring tanggapin ang iyong kagalingan. Responsibilidad mong lubos na tumanggap ng sarili mong natatanging kagalingan. Hindi ang iyong asawa, hindi ang iyong asawa, hindi ang iyong mga mahal sa buhay, ngunit ito ay iyong responsibilidad. Muli, may paraan para mag-isip, para ma-activate mo ang healing sa iyong buhay. Sabi ng lahat, responsibilidad ko ang pagpapanibago ng isip ko. Ikaw lang ang makakagawa nito. Wala kang magagawa para sa iyong sarili. Ikaw lang. Kaya paano mo i-renew ang iyong isip para sa pagpapagaling? Ang una, kunin ang katotohanan at pagnilayan ang katotohanan. Napag-usapan natin ito, tama ba? Juan 8:32, ito ay nagsasabi, at inyong malalaman ang katotohanan. Punta tayo doon, at ang katotohanan ay magpapalaya sa iyo. Ngayon, ang salitang alam na ito ay talagang mula sa isang salitang Griego na ang ibig sabihin ay ano? Para magkaroon ng kaalaman, para makasigurado. Kaya hindi lang pagkuha ng impormasyon, di ba? Kailangan mong siguraduhin, kailangan mong maunawaan, kailangan mong maramdaman, madama upang makilala. Ito talaga ang salitang ginagamit sa Jewish idiom para sa matalik na relasyon sa pagitan ng isang lalaki at isang babae. Kaya kapag sinabi mong hindi, ito ay talagang isang mas malalim, matalik na pag-unawa sa isang bagay. Tama ba? Para malaman mo ang totoo. Malalaman mo ang salita ng Diyos. Ito ang simula. Sabi ng lahat, alam na ang simula. Ang pag-alam ay ang simula. Dahil hindi sapat na narinig mo ang salita. Makinig, hindi sapat na narito ka at narinig mo ang salita ngayon. Hindi sapat yon. Kailangan mong pagnilayan ang salita. Ang pangalawa ay kailangan mong maunawaan ang iyong narinig. At umaasa akong naiintindihan mo ito ngayon. Ang pangalawa ay kailangan mong magnilay. Maaari ba nating ipakita ang slide? Kailangan mong pagnilayan ang Panginoon tungkol dito, humingi sa banal na espiritu para sa karagdagang paghahayag. At ang huli ay napakahalaga. Kailangan mong maniwala sa iyong natutunan. Maniwala ka sa katotohanan. Ang katotohanan ay hindi maglilingkod sa iyo kung hindi ka naniniwala sa katotohanan. Pagkatapos lamang, ang katotohanan ay magpapalaya sa iyo. Pagkatapos lamang, ito ay magpapalaya sa iyo. Bakit naman
Dahil ang iyong layunin ay kunin ang katotohanan mula sa Panginoon ng Diyos mula sa iyong isip patungo sa iyong puso. Sabi ng lahat, from my mind to my heart. Sana makuha mo ito. Dahil ito ang pagpapanibago ng isip. Tama? Kailangang magmula sa isip, sa iyong pag-iisip, sa iyong lohika. Tama ba? Mula dito hanggang dito, sa iyong puso, sa iyong paniniwala, sa iyong nalalaman. Alam mo na alam mo na alam mo. Ikaw ay lubos na kumbinsido. Lubos kang kumbinsido dahil pinaniniwalaan mo ito sa iyong puso. Pagkatapos ito ay gagawin para sa iyo. Maaari ba nating ipakita ang susunod na diagram? Oo. Nagsisimula sa isip mo, di ba? Nagsisimula ito sa iyong mga iniisip. Pagkatapos ay kailangan mong maunawaan, magnilay at maniwala sa kaisipang iyon. Ang katotohanan ay kailangang umalis sa iyong isip at sa iyong puso. At pagkatapos, sasabihin ng lahat at pagkatapos, alam mo, ito ang masayang bahagi. Pagkatapos dito, magiging automatiko ang lahat. Automatic ang sinasabi ng lahat. Alam mo, gusto ko ang salitang automatic. Alam mo, para sa ilan sa inyo, nais naming maging automatiko ang lahat. Ngunit kailangan mong gawin ang iyong trabaho mula rito, mula sa iyong isip hanggang sa iyong puso. Kapag nasa puso mo na, automatic, lalabas na sa bibig mo. Automatiko, magagawa mong tumugon ayon sa iyong puso. Automatiko, tutugon ka sa paraang ayon sa iyong puso. Ngunit iyong responsibilidad, kunin katotohanan mula sa iyong isip patungo sa iyong puso. Yun lang. Pagkatapos, lalabas yung salita. Iyong aksyon magkatugma. Ngayon ang tanong, ano inilalagay mo isip? Ano inilalagay mo puso? Ano ang lumalabas sa iyong bibig? Ito ang dahilan kung bakit sinasabi sa Kawikaan 23:7, sapagkat kung ano ang iniisip niya sa kanyang puso, gayon din siya. Dahil naisip ko ito. Yung sasalitang ito sa isip niya, paano ka makakapag-isip gamit ang iyong puso? Pinag-iisipan ko ito. Paano ka makakapag-isip gamit ang iyong puso? Dahil sinasabi ng Biblia, alam mo kung ano? Kailangan mong dalhin ang katotohanan sa iyong isip at pagkatapos ay ilipat ito sa iyong puso. Na ngayon kapag inilipat mo ito sa iyong puso, ngayon ay iniisip mo ang iyong puso. Ikaw ay naniniwala ito. Ikaw ay ganap na kumbinsido tungkol dito. Alam mo na ito ang iyong katotohanan. Ganyan ang iniisip mo gamit ang iyong puso. Ang iniisip mo sa iyong puso ay nakakaapekto sa kung sino ka. At nakakaapekto sa iyong nararanasan sa iyong buhay. Kaya kung paulit-ulit mong iniisip ang sakit, hulaan mo kung ano ang mangyayari. Nakakaranas ka ng sakit. Kung paulit-ulit mong iniisip ang kahirapan, hulaan mo kung ano ang mangyayari. Mararanasan mo ang kahirapan. Mararanasan mo ang iniisip mo. You know, it's very connected sa sinabi ni Mr. Si Riz ang kausap, di ba? Nararanasan mo kung ano ang iniisip mo sa halos lahat ng oras. Kasama mo pa ba ako? Kasama ko pa. Nararanasan mo ang iniisip mo sa halos lahat ng oras. Kaya ang pangalawa, paano mo babaguhin ang iyong isip, i-renew ang iyong isip, pangunahan ang iyong mga saloobin. 1 Corinto, pers termao. Bagaman kami ay nabubuhay sa laman, hindi kami nakikipaglaban ayon sa laman. Ang aming mga sandata ay hindi pisikal, ngunit makapangyarihan sa Diyos para sa pagbagsak ng mga muog. Okay, bottom line, what these are saying is our battle, our real battle is not of the physical. Ito ay sa ano? Ito ay spiritual. Nasa isip natin ang laban natin, di ba? Paano natin malalaman ito? Sinasabi ito ng versikulo 5. Yamang ating pinabulaanan ang mga argumento at mga teorya at mga pangangatwiran at ang bawat mapagmataas at matayog na bagay na itinatakda ang sarili laban sa tunay na kaalaman sa Diyos. Saan matatagpuan ang mga argumento? Saan matatagpuan ang mga pangangatwiran? Nasa isip mo sila, di ba?
at hinahamon nila ang Panginoon ng Diyos. Hinahamon nila ang kaalaman mula sa Panginoon ng Diyos. At inaakay natin ang bawat pag-iisip at layunin na bihagin sa pagsunod sa Diyos, Kristo. Kaya para ma-renew natin ang ating isip, kailangan nating pangunahan ang bawat pag-iisip. Kailangan nating pangunahan ang bawat pag-iisip. Kung maganda ang iniisip, tanggap mo, pipiliin mong paniwalaan, di ba? Kung hindi maganda ang iniisip, ano ang gagawin mo? Sinasabi ng Biblia na pabulaanan. Alam mo ba ang salitang ito na pabulaanan? Ibig sabihin tanggihan, oo. Nangangahulugan din ito ng pagkontra. Nangangahulugan din itong sumalungat. Nangangahulugan din ito na hamunin ang pag-iisip. Kaya ano ang ibig kong sabihin dito? Alam mo, at napakagaling mo dito. Listen, if I say, naku, magkakasakit ka, tama? Anong ginagawa mo? Anong sabi mo? Oh, sasabihin mo, kakanselahin ko yon. Tama? Napakagaling mo sa pagkansela ng mga bagay. Tama? And malisan yun din dapat din. Ngunit paano tayo magiging mas mahusay dito? Sabi mo, kinakansela ko yon. Nasa mabuting kalusugan ako. Kinakansela ko yon. Naglalakad ako sa banal na kalusugan. Kaya ano ang ginawa mo? Sinalungat mo ang kasinungalingan. Iyan ang ibig sabihin ng pabulaanan. Kailangan mong ipakilala ang katotohanan. Hindi mo lang kanselahin ang kasinungalingan. Ngunit ang kasinungalingan ay pinalitan mo ng katotohanan. Iyon ang kailangan mong gawin. Ngayon, pinangunahan mo ang iyong iniisip sa pagsasabi dito kung saan pupunta tulad ng napag-usapan natin. Tama ba? At pinamunuan mo ang iyong mga iniisip sa pamamagitan ng pagsala nito. Paano mo i-filter? Basahin natin ang Filipos 4:a. Sa wakas, mga kapatid, anumang bagay na totoo, anumang bagay na marangal, anumang bagay na matuwid, anumang bagay na dalisay. Anuman ang mga bagay na kaibig-ibig, anuman ang mga bagay na magandang balita, kung mayroong anumang kabutihan, kung mayroong anumang bagay na kapuri-puri, sinasabi ng lahat na magnilay. Pagnilayan ng mga bagay na ito. Ngayon makinig, binigyan tayo ng Biblia ng pamantayan kung ano ang dapat pag-isipan. Ngayon, kung ang pag-iisip ay hindi nakakatugon sa pamantayan, ano ang gagawin mo? Sinasabi ng lahat na pabulaanan. Dapat kang sumalungat. Kailangan mong hamunin, kailangan mong tanggihan. Ito ang aming pamantayan dito. Minsan sa totoo lang, talagang nahihirapan ako dito sa sitwasyong ito. Lalo na sa, alam mo, sa season na ito, nakikinig ako sa mga balita, tinitingnan ko kung ano ang nangyayari. Dahil gusto kong malaman kung ano ang nangyayari sa mundo dahil sa mga pinag-uusapan natin sa mga huling araw. But then it also, sometimes I catch myself, my mind is going in a different direction already. Kaya kailangan mong maunawaan ito. Muli, kunin ang mga katotohanan, ngunit huwag hayaan itong humantong sa iyong pag-iisip sa ibang direksyon. Tama ba? Kailangan mong mahuli ang iyong sarili upang gawin ang mga bagay na ito. Iyan ang ibig sabihin ng mamuno. Kailangan mong pangunahan ito. Tama? Kailangan mong bigyan ito ng direksyon. Kaya application, hayaan mo lang akong ipakita ito ng mabilis. Quarter, okay. Paano ko ito ilalapat? Hayaan mong ipakita ko lang ito sa iyo. Kunin ang mga katotohanan at impormasyon. Sabi ng doktor, alam mo, meron ka nito, ito. Ito ang mga sakit. Tama ba? Okay, yon ay mga katotohanan. Ano ang number 2? Ano ang kailangan kong gawin? Huwag isipin ang sakit ng paulit-ulit. Pag ninilay-nilay na ngayon, tama ba? Naku, sabi ni doktor ganito. Sabi ng doktor ganyan. Naku, ano pa kayong mangyayari sa akin, right? Iniisip mo ang susunod na sakit. Iniisip mo ang susunod na sakit. Tama ba? At saka ang pangatlo ay hindi ka magsasalita tungkol sa sakit kung hindi kinakailangan. Muli, kung hindi kinakailangan. Alam kong minsan kailangan. Kailangan mong ipaliwanag ito sa iba. Tama ba? Pero kung hindi naman kailangan, like post it in Facebook, wag na lang, di ba?
Kaya huwag magsalita tungkol sa sakit. Huwag ito ang mahalagang bahagi. Huwag ilakip ang anumang emosyon sa mga katotohanan. Sa sakit, maraming beses na natatakutan ka, nababalisa ka, kinakabahan ka, napupunta ka sa lahat ng mga bagay na ito, tama ba? Naglalagay ka ng emosyon sa sakit. Ngayon, ano ang ginagawa mo? Inilipat mo ang sakit mula sa isip patungo sa puso, tama ba? Kasi nakakabit ka ng emotions, tapos from the heart, you believed it, you know it, you are fully persuaded na may sakit ka. Ang sinasabi mo ay sakit, tama? At pagkatapos ay makikita ito sa iyong buhay. Ngayon, mas maraming sakit ang dumarating. Ngayon, mas dumarating ang sakit. At ito ay dahil muli, ikaw ay nagmumuni-muni sa karamdaman. At saka ang huli ay, ano ang kailangan mong gawin pagkatapos? Pumunta ka para makuha ang katotohanan. Kumuha ka ng Biblia. Kumuha ka ng mga talata mula sa Biblia. At iyon ang mga bagay na pinag-iisipan mo. Tama ba? Isipin mo sila. Basahin ang mga ito ng malakas. Right? Ask the Holy Spirit, Lord, reveal to me your truth regarding this situation that I have. That's how you apply it, right? But you have to be very careful. The process of getting the thought from the mind to the heart. And that's why the Bible says you got to protect your heart. Alam mo si pastor at alam mo na nanonood kami ng sine at pagkatapos ay maraming beses kong nakakalimutan ang mga pelikulang ginagawa ko. Like I watch it like maybe last year, tapos kapag pinanood ko ulit this year, parang wala akong maalala, di ba? Dahil sinasadya kong ayoko nang maalala. Bakit naman? Dahil ayokong may pumasok sa isip ko, sa puso ko. Panoorin ko to, tapos na, iyon na, katotohanan. Mga katotohanan lang yan. Wala na. Wala nang iba. Hindi ko na ito kakausapin. Hindi ako magre-research tungkol dito. Anong nangyari sa'yo? Ano ang susunod na episode? Hindi ko isasama ang sarili ko dito at maglalagay ng anumang emosyon. Dahil muli, kung ano ang nararanasan mo sa iyong puso ay lalabas sa iyong buhay. Ang pangatlo ay makita ang iyong sarili na gumaling. Sabi ng lahat, tingnan mo ang sarili kong gumaling. 2 Corinthians 4:18, sinasabi nito, bueno, hindi namin tinitingnan ang mga bagay na nakikita, kundi sa mga bagay na hindi nakikita. Among sabi ng Biblia, tumutok ka sa mga bagay na hindi nakikita. Susunod na slide, Roma 8:24, sapagkat tayo naligtas sa pag-asang ito, ngunit ang pag-asa na nakikita, hindi pag-asa. Listen, hope that is seen, kung nakikita mo yung hope, hindi yan hope, sabi ng Bible. Tama? Ang pag-asa ay ang kakayahang makakita ng iyong puso. Sabi ng lahat, tingnan mo ng puso ko. Ang pag-asa ay ang kakayahang makakita gamit ang iyong puso, hindi gamit ang iyong pisikal na mga mata. Kaya hindi mahalaga kung ikaw ay nasa sakit. Hindi mahalaga kung nakikita mong hindi gumagana ang iyong katawan. Hindi mahalaga kung ano ang nangyayari sa pisikal. Kailangan mong panatilihin ang pag-asa. Kailangan mong patuloy na makakita gamit ang iyong isip, gamit ang iyong puso. Para sa ilan sa inyo, idinedeklara mong gumaling ka na, tama ba? Gumaling ako. Sa kanyang mga latay, ako gumaling. Ngunit nakikita mo iyong sarili may sakit. Magsalita ka ng sakit. Naku, hindi ko kaya. Hindi ko kaya yon. Pinaplano mo ang iyong mga bakasyon sa paligid ng iyong karamdaman. Pinaplano mo ang iyong buhay sa paligid ng iyong mga alergy. Kapag nag-grocery ako, hindi ko dapat gawin ito o iyon dahil allergy ako sa ganyan. Pinaplano mo ang iyong mga bagay, ang iyong buhay, ang iyong mga bakasyon, ang iyong mga desisyon sa paligid ng karamdaman. At muli, iyon ang ibig kong sabihin sa pag-iisip ng sakit, pagsasalita ng sakit. Ngayon makinig, kung alam mo na alam mo na alam mo na ikaw ay gumaling, na kailangan mong kumilos na parang gumaling. Kailangan mong magsalita na parang gumaling ka. Kailangan mong gumawa ng mga desisyon na parang gumaling ka na. Tama, dahil gumaling ka na. Sabi ng lahat, gumaling na ako. Kapag nakapikit ka, ano ang nakikita mo sa iyong sarili?
Nakikita mo ba ang iyong sarili na may sakit? Nakikita mo ba ang iyong sarili na may mga limitasyon? Nakikita mo ba ang iyong sarili na hindi makaakyat sa hagdan? Oh, sino nandyan? Tama? Oo, hindi. Kailangan mong makita ang iyong sarili na buhay at aktibo at puno ng enerhiya. Panghuli, gamitin ang iyong mga salita upang idirekta ang iyong mga iniisip. Ano ang ibig kong sabihin dito? Naranasan mo na ba ito? Yon, alam mo, minsan may iniisip ka pero ayaw mong isipin. Meron kang nagpa-pop up sa head mo pero ayaw mo naman isipin yon, di ba? O minsan, alam mo, Pastor Celeste, gusto ko talagang mag-isip ng healing. Gusto kong isipin ang banal na kalusugan. Gusto kong isipin ang mga pangako tungkol sa mga pangako ng Diyos sa buhay ko. Gayunpaman, gayunpaman ang pag-iisip ng aking nakakainis na kapitbahay ay patuloy na pumapasok sa aking isipan. O kaya yung boss ko, kaya yung coworker ko, right? Ngayon, idirekta ang iniisip sa pamamagitan ng salita. Ipakita ang slide. Ang iyong mga salita ay talagang maaaring idirekta ang iyong mga iniisip, maaaring baguhin ang iyong mga iniisip. Magagawa mo ito. Kaya minsan, alam mo, susubukang isipin ng kalaban ng sakit mo, di ba? So anong gagawin mo? Naglalakad ako sa banal na kalusugan. Meron akong puno ng lakas. Nakikita ko ang sarili ko. Sabi ng lahat, nakikita ko ang sarili ko. Magsimula sa parira lang. Tama ba? Nakikita ko ang sarili tumatakbo, naglalakad, nagha-hiking. Nakikita ko ang sarili na gumagawa ng masasayang bagay kasama ang pamilya. Nakikita ko ang aking sarili na naglalakad sa mga landas ng bigyan ako ng bundok, Mount Batulao, tama ba? Nakikita ko ang sarili kong ginagawa iyon. Nakikita ko ang sarili kong nangunguna sa daan na puno ng lakas, puno ng kaguluhan, tama ba? Nakikita ko ang aking sarili na umaakyat doon ang unang tao na nasa mataas na lugar. Nakikita ko ang sarili kong nakatayo. Nakikita ko ang aking sarili na nakatingin sa tanawin ng may pasasalamat at kapayapaan. Hindi ba yan ang nagbibigay buhay sa'yo? Hindi ka ba nagbibigay ng pag-asa? Tapos yung kapitbahay mo, sabi, oh ano, kamusta raro yung sakit mo? Sabi ng doktor, ano? Anong ginagawa mo? Ulitin mo ulit. Nakikita ko ang sarili kong naglalakad, tumatakbo, naglalakad. Nakikita ko ang aking sarili na ginagawa ito kasama ang aking pamilya. Tama? Nakikita ko ang sarili kong pumapasok. Tama? Sa sobrang lakas at lakas. Walang limitasyon. Tama? Anong ginagawa mo? Direkta ka. Kung ano ang nakikita mo sa iyong puso, sa iyong mga salita. Dalangin ko na ilapat mo ito. Mga awit 105:37. Ang sabi, inilabas din niya sila na may dalang pilak at ginto. Walang mahina sa kanyang mga lipi. Ngayon ito ay nagsasalita tungkol sa mga Israelita bago sila maglakbay. Sabi ng lahat dati, bago sila maglakbay patungo sa ilang, binigyan sila ng Panginoon ng pilak at ginto, kasaganaan, tama ba? At binigyan sila ng Panginoon ng lakas. Kaya ano? Sinasabi nito, upang walang mahina. Upang walang mahina. Ano ang salitang mahina? Ibig sabihin mahina. Para walang may sakit sa kanila. Nakukuha mo ba ito? Hindi ko akalain na nakukuha mo ito. Ngayon, kailangan mong maunawaan, ito ay muli ng isang paglalakbay ng 40 taon sa ilang. Hindi lang yon sa paglalakad. Naglakad lang sila. Tama? At sa loob ng 40 taon, naglalakad sila. At ang sabi ng Biblia, wala sa kanila ang mahina. Wala sa kanila ang mahina. Wala sa kanila ang nagkasakit. Ngayon makinig ka, kailangan mong maunawaan, ang sakit ay hindi disenyo ng Diyos para sa iyo at sa akin. Ang sakit ay hindi iyong mana,
Hindi tayo ginawa ng Diyos para magkasakit. Hindi ka isang taong may sakit na sinusubukang gumaling. Sabihin mo ito pagkatapos ko. Hindi ako isang taong may sakit na sinusubukang gumaling. Ngayon, sino ka noon? Ikaw ay isang tao na nagdadala na ng banal na kalusugan sa simpleng pag-alis ng sakit. Hindi ka may sakit na naghahanap ng kagalingan. Ikaw ay isang tao na pagod na. Ayun, nagsasalita ako ng Tagalog. Pagod na ang banal na kalusugan. At simple lang ang ginagawa mo. Tinatanggal mo lang yung sakit. Ito ay tulad ng pag-aalis ng alikabok sa iyong katawan. Ang sakit nun, di ba? Tinatanggal mo ang sakit. Ang dumi ay hindi bahagi ng kung sino ka. Parang kang nagpapagpag ng alikabok sa katawan mo, right? Yung alikabok na yan, hindi yan parte ng katauhan mo. Shoo, tama ba? 1 Pedro 1.4, sa pamamagitan nito, ibinigay sa atin ang dakila at mahalagang pangako upang makabahagi kayo. Sinasabi ng lahat na kabahagi ng ang banal na kalikasan. Nakikibahagi ka. Kabahagi ka ng banal na kalikasan ng Diyos. Lumalakad ka sa banal na kalikasan. Lumalakad ka sa banal na kalusugan. Dala mo ang banal na kalusugan sa iyong buhay. Kailangan mong makuha ito. At gusto kong isara ang isang ito. Efeso 1:17. Ang sabi, 18. Sabi nito, I pray na ang mga mata ng iyong puso. Ano ang pinag-uusapan natin dito? Kailangan mong makita ito ng iyong mga mata. Tama ba? At ang sabi ng Biblia, dalangin ko na ang mga mata ng iyong puso ay maliwanagan. Ibig sabihin, kailangan mong makita kung ano ang hindi nakikita. Kailangan mong makita kung ano ang hindi mo nakikita sa pisikal. Upang malaman ninyo ang pag-asa na tinawag niya sa inyo, ang kayamanan ng kanyang maluwalhating mana sa kanyang mga banal na tao. Nagdadasal ako na nakikita mo ang hindi nakikita. Dalangin ko na makita mo ang mana na ibinigay sa iyo ng Diyos, na makita mo ang kanyang pagtawag, na makita mo ang pagpapagaling na ibinigay na niya sa iyo. Natanggap mo ba ito ngayon, simbahan? Maari ko bang hilingin sa lahat na tumayo, mangyaring magdasal tayo? Tingnan ng iyong puso. Sa maraming mahahalagang paraan, mas mainam at mas mabuting makakita at umunawa gamit ang iyong puso at damdamin kaysa sa pagtingin lamang gamit ang iyong mga mata. Ama, pinupuri ka namin, niluluwalhati ka namin. Salamat, Panginoon, na kami ay dumating dito na ang aming mga puso ay bukas upang tumanggap, na ang aming mga puso ay bukas upang makita kung ano ang gusto mong makita namin, kung ano ang gusto mong pagtuunan namin ng pansin, kung ano ang gusto mong tingnan namin, kung ano ang gusto mong matanggap namin mula sa iyo. Banal na Espiritu, punan mo ang lugar na ito ng iyong presensya, ng iyong paghahayag, O Panginoong Diyos. Makinig na nakapikit ang lahat at nakayuko ang mga ulo kung gusto mong i-renew ang iyong relasyon kay Jesus, kung gusto mong tanggapin si Jesus bilang iyong Panginoon at tagapagligtas, naway hilingin kong itaas mo ang iyong kamay. Aakayin kita sa isang panalangin. At Wisdom Online, kung ikaw yan, kung nakaupo ka ngayon, baka pwede ka namang tumayo, di ba? At aakayin kita sa isang panalangin. Upang matanggap mo si Jesus bilang iyong Panginoon at tagapagligtas.
Kung ikaw yan, ipagdasal mo ako. Amang Diyos, nagpapasalamat ako sa iyong pagpapadala sa iyong anak na si Jesus upang mamatay sa krus para sa akin. At pagkatapos ng 3 araw, nabuhay siyang muli. Jesus, salamat sa pagligtas mo sa akin. Nagpapasalamat ako sa kapatawaran sa lahat ng aking mga kasalanan. Nagpapasalamat ako sa iyong pagkamatay para sa akin. Ngayon, ipinapahayag ko, ikaw ang aking Panginoon. Ikaw ang aking tagapagligtas. At isinusuko ko ang aking buhay sa iyo. Sa pangalan mo'y idinadalangin ko. Para sa lahat, hayaan mong ipagdasal ko kayo. Ama, nagpapasalamat kami sa iyo. Niluluwalhati ka namin. Nagpapasalamat kami sa salita na aming natanggap ngayon. At ipinagdarasal ko ang bawat isa at lahat ng naririto na nakikinig sa tunog ng aking tinig. Na kanilang kukunin ang katotohanan na kanilang natanggap, pagnilayan ang mga ito, pag-isipan ang mga ito, makakuha ng higit pang mga paghahayag mula sa iyo, Diyos, ang banal na Espiritu, at ilipat ang mga kaisipang iyon, ilipat ang mga katotohanang iyon mula sa kanilang isipan, patungo sa kanilang mga puso ngayon sa makapangyarihang pangalan ng ating Panginoong Jesus. At idinadalangin ko na ang mga katotohanang iyon, ang mga salitang iyon ng pagpapagaling, ang mga pangakong iyon ng paggaling, ang pangako ng pisikal na lakas, ang pangako ng pagkumpleto, ang pangako ng pagpapanumbalik sa iyong katawan, na ang mga pangakong iyon ay bubuhayin sa iyong puso, ay bubuhayin sa iyong katawan, ay bubuhayin sa iyong mga damdamin, sa iyong isipan, ay magiging buhay sa bawat bahagi ng iyong pagkatao. Ngayon din sa makapangyarihang pangalan ng ating Panginoong Jesus, Espiritu Santo, halika at hipuin mo kami. Hawakan ang bawat bahagi ng ating katawan ngayon. Panginoon, tinatanggap ka namin. Panginoon, tinatanggap ka namin. Natanggap namin ang iyong katotohanan ngayon. At tinatanggap ka namin ngayon nang walang pag-aalinlangan, nang walang pag-aalinlangan, nang walang takot, kumuha ng basera-basera bababa na may kapayapaan sa ating mga puso na may shalom. Lahat magsabi ng shalom. Alam mo, ang salitang shalom na ito ay hindi limitado sa kapayapaan lamang. Ang ibig sabihin ng shalom ay kasaganaan sa iyong pananalapi, sa iyong mga mapagkukunan, kasaganaan sa iyong kaluluwa, sa iyong isip, sa iyong damdamin, sa iyong puso. Salamat, Banal na Espiritu, sa pagpuno sa amin ng iyong shalom. Sabihin na lang natin na shalom. Punuin mo kami, Panginoong Diyos, ng iyong shalom ngayon din. Sa ngayon, Panginoon, dalangin ko na ang mga mata ng aming mga puso ay bukas at maliwanagan upang makita kung ano ang iyong ginagawa, kung ano ang iyong ginawa, at kung ano ang iyong gagawin. O kung ano ang iyong gagawin. Ipakita mo ito sa amin, O Panginoong Diyos. Hindi sa pisikal na mata, kundi sa puso. Ipakita sa aming mga puso, O Panginoong Diyos, upang makita kung ano ang iyong ginagawa sa aming buhay ngayon. And I pray that everybody's eyes are closed right now. Tingnan kung ano ang ipinapakita ng Diyos sa iyo ngayon. Banal na Espiritu, ipakita sa amin kung ano ang iyong ginawa, kung ano ang iyong ginagawa, at kung ano ang iyong gagawin. Kerabase, arabase, rabababase, nakikita ko ang kagalingan sa iyong mga katawan ngayon sa pangalan ni Jesus. Tingnan mo ang iyong sarili na gumaling. Tingnan ang iyong sarili pinalakas ngayon. Tingnan ang miyembro ng pamilya gumaling. Tingnan ang miyembro ng iyong pamilya na save. Tingnan ang miyembro ng iyong pamilya nagagalak, tinatanggap si Jesus, Panginoon, at tagapagligtas. Halika na. Oh. Tingnan ang iyong sarili na energized na ibalik. Tingnan ang iyong sarili, pinalakas na magagawa mo ang anumang bagay at lahat ng bagay na hinihiling ng Diyos na gawin mo
ng walang limitasyon, may lakas, may pananabik, ng may pagganyak. Sinasabi ng lahat, Panginoon, nakikita ko ito. Panginoon, tinatanggap namin ito sa pangalan ni Jesus. Dalangin namin. Sabihin ng lahat, Amen.